Viral nga ngayon ang kwento ng isang pulisuman at ang anak nito na bigla na lamang nawala matapos nilang magbenta ng sasakyan. At makalipas nga ang ilang araw natagpuan na lamang ang mag-ina na wala ng buhay sa magkaibang lugar. Naaresto nga ang tatlong mga sospek pero mas naging magulo nga ang kwento nang magturuan na ang mga sospek kung sino ba talaga ang nasa likod ng krimen. Isa-isahin nga natin sa video na ito ang update sa kaso at i-comment mo nga sa ating video kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa mga naturang sospek. Si Pia ba na inaanak ng biktimang si Dayan? Si Hil ba na driver ni Pia at ng kanyang asawa? O ang bagong lantad na sospek na si Maribel? Bukod sa naturang mga sospek, person of interest na din ang dating asawa ng sospek na isa ding pulis. Subalit ang pamilya nga ng biktima ay hindi naniniwala na sangkot ang lalaki. Git nga nila, inosente ang dating asawa ng biktimang si Dayan at biktima lamang umano ang lalaki ng nakakalungkot na krimen. Ang babaeng biktima nga ay kinilalang si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido, 38 years old na nakadistino sa National Capital Region Police Office. Siya nga ay nakatira sa Taguig at meron siyang tatlong mga anak. Isa na nga dyan ang 8 taong gulang na si John Ismael. Cute, makulit pero mabait at pangarap nga ng bata na maging isang piloto. Si Dayan ay hiwalay na sa kanyang asawa na si Police Senior Master Sergeant John Molidino na isang aktibo ding pulis. Base nga sa mga social media post ni Dayan, nagkaroon umano ng ibang babae si John na marahil naging dahilan nga ng kanilang hiwalayan. At magmula nga noon, itinaguyod na ni Dayan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya at pinakamamahal na anak. Bukod sa pagiging hands-on na nanay at ulirang pulis, nagawa pa ni Dayan na mag-aral ng kanyang master's degree at natapos ng taong 2024. Pinatunayan nga ni Dayan na kahit marami siyang pinagdadaan ng pagsubok, kaya niyang makabangon sa buhay. Palaging pinapasyal ni Dayan ang kanyang mga anak sa magagandang lugar at kitang-kita nga ang closeness nilang mag-iina. Madalas silang magbanding at bakas nga sa mga larawan ang saya ng mga anak ng biktima. January 16, 2025, ang mag-inang Dayan at Ismael ay umalis ng kanilang bahay para ibenta ang kanilang kotseng Innova. Nakausap nga ng mga pulis ang buyer at sinabing maayos nga silang nagkausap ni Dayan at umuwi umano ang mga ito na maayos ang kondisyon matapos ang bentahan ng kotse. Mula Taguig na pag-alaman nga na nagtungo ang mag-ina sa bahay ng inaanak ni Dayan sa Nueva Liches, Quezon City. Inaanak nga ni Dayan sa kasal ang babae na kinilalang si Pia Katrina Chua Panganiban, 29 years old, na isang sales car agent. Ang asawa naman ni Pia ay kinilalang si Christian Suarez Panganiban, 44 years old na isang dismissed PNP member. Nasa bahay din noon ang driver at helper ni na Pia na si Hil Valdemoro D. Jr., 41 years old. Subalit matapos umalis ni Dayan at Ismael, hindi na sila nakauwi pa sa kanilang bahay. At January 17 nang nagtaka na si John, ang dating asawa ni Dayan, na hindi hinati ni Dayan ang kanilang anak na si Ismael sa kanyang puder. Agad namang nanawagan sa Facebook ang pamilya ni Dayan at John sa pagkawala na mag-ina. January 24, isang linggo mula nang nawala si Dayan, siya ay natagpuan na lamang ng wala ng buhay sa isang creek sa Pulilan, Bulacan. Kilala nga siya ng kanyang mga kaanak sa pamamagitan ng kanyang tattoo. Ang labi nga ng biktima ay nakabalot ng tela, plastic at garbage bag. May indikasyon din na matagal na itong binawian ng buhay. At sa autopsy report nga, isang tama ng bala ang tumapos sa buhay ng pulis. Sa investigasyon, itinuturing nga na person of interest ang huling kasama ni Dayan at Ismael. Ang mga person of interest na ito ay sina Pia, ang asawa niyang si Christian at ang helper na si Hil. Subalit ang nakausap na ng mga pulis si Pia, sinabi nito na matagumpay ang naging transaksyon at nakuha nga ng kanyang ninang ang 450,000 pesos. Matapos nga ang kanilang transaksyon, nakita umano ni Pia na sumakay sina Dayan at Ismael sa puting Toyota Avanza. Ayon pa sa kanya, January 17 na nag-text si Dayan at sinabing nakitulog umano ang mag-ina sa kaibigan ni Dayan. Labis nga ang pagdadalamhati ng pamilya ni Dayan. At wala nga silang maisip na gagawa noon kay Dayan dahil wala naman itong kaaway. Pero bukod sa mga huling kasama ni Dayan, ang dati niyang asawang si John ay itinuring ding person of interest. Sinabi nga ng lalaki sa media na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng dati niyang asawa.
Sinabi din niya na dati ay kinasuhan na siya ni Dayan tungkol sa hindi pagbibigay ng sustento. Ang mga ito ang naiisip umanong dahilan ni John kaya siya itinuturing na person of interest sa kaso na ito. Git pa ng pulis, wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen at nakikipagtulungan siya sa investigasyon. At ang lahat umano ng katanungan ng mga pulis ay maayos niyang sinasagot ng buong katapatan. Nanawagan naman ang pamilya ni Dayan at si John na kung sino man ang may hawak kay Ismael ay ibalik nila ang bata ng buhay. At January 29, 2026, 5 araw matapos matagpuan ang labi ni Dayan, natagpuan naman ang labi ni Ismael sa isang kalamansi farm sa Tarlac. Ayon nga sa mga pulis na rumesponde sa crime scene, kahit na malapit na sila sa labi, wala silang maamoy dahil nakabalot ito ng plastic. Ang lugar nga kung saan natagpuan ang labi ay liblib at malayo sa highway at hindi daanan ng mga tao. Nakumpirma naman ni John ang labi na natagpuan ay ang kanyang anak na si Ismael. Ayon nga sa kanya, hindi niya kayang tingnan ang sinapit ng kanyang anak at iginit niyang hindi deserve ng bata dahil marami pa itong pangarap. Sa huli, sinabi nga ni John na sobrang sakit ang kanyang nararamdaman lalo na at umaasa siyang buhay pa si Ismael. Ayon nga sa autopsy report, nakulangan ng hangin ang naging sanhi ng pagkamatay ni Ismael. O sa madaling salita, asphyxia by suffocation. At base nga sa search warrant, pinasok ng mga pulis ang bahay ni Pia pero wala doon ang person of interest. Ang ilang parte ng bahay ay nakitaan nila ng mga bakas ng dugo, indikasyon na mayroong nangyaring krimen sa loob ng bahay. Ang investigasyon nga tungkol sa pagkamatay ni Dayan at Ismael ay tumuro sa direksyon ng mga person of interest na sina Pia, Christian at Hill. Kaya naman ng January 13 ng gabi, inaresto sa Novaliches ang 3 person of interest. Ayon nga sa mga pulis, meron na silang sapat na ebidensya laban sa mga 3 mga sospek. Nagsasabing sila nga ang nasa likod ng krimen sa pagpatay sa mag-ina. Kasama nga sa mga na-recover sa mga sospek ang pera na nagkakalaga na 100,000 pesos at ang cellphone ng 2 mga biktima. Pero ayon sa sospek na si Christian, sinabi niyang wala siyang alam sa krimen na ibinibintang sa kanya. Ang helper naman na si Hill ay hindi makausap na maayos at tila balisa nang tanungin siya kung nasa bahay ba siya ng kanyang amo ng January 16. Nang sumunod na araw, natagpuan nga ng mga pulis ang kotse na ginamit para itapon ang labi ng mag-ina sa Pampanga. May mga bakas ito ng dugo at nandun din ang cellphone ng mga sospek. Dinala naman ang sospek na si Christian sa Bulacan para ituro kung saan niya itinapon ang baril na ginamit sa pagpaslang kay Dayan. Nagsagawa din ng search operation ng mga pulis sa Talahiban pero hindi naman na binanggit pa kung nahanap ba ang baril o hindi. Ang Innova na dapat sana ay ibebenta ni Dayan ay dinala sa Baguio City. Ayon sa mga balita, ang kotse ay tinangay ng mag-asawang Pia at Christian. Ibinenta nila ito sa isang buyer sa halagang 450,000 pesos na posibleng naging kapalit ng buhay ng mag-ina. Napag-alaman din na 3 beses na ipasa sa iba't ibang buyer ang kotse bago ito isinuko ng huling buyer mula sa Baguio City sa Highway Patrol Group. Ang 3 mga sospek nga ay inaresto ng mga pulis habang inihahanda ang kanilang inquest proceeding para sa mga kakaharapin nilang mga kaso na double homicide at theft. January 31 naman nang nauwi na sa Taguig ang abo ng mga biktima. Matapos ngang maaresto ang car agent na si Pia, nagbigay siya ng salaysay na nakuna ng video at kumalat nga sa social media. Ayon kay Pia, si John Molinido na dating asawa ni Dayan at tatay ng batang si Ismael ang nag-utos na patayin ang mag-ina. Ka-video call daw ni Pia ang kanyang ninong na si John habang ito ay nasa hideout at isinasagawa ang nangyaring krimen. Sa video call nakita nga ni Pia na pinaluhod umano ni John si Dayan at sinabi ang mga katagang, "Napakawalang hiya mo at napakasakim mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo ay sa akin na mapupunta oras na mawala." Narinig din ni Pia ang pagmamakaawa ni Dayan kay John. Sinabi umano ng ginang ang mga katagang, "Ang bata wag mong galawin, anak mo yan, anak mo yan." Git pa ni Pia, mapapansin sa interview ni John sa media na wala man lang isang luha mula sa pulis dahil siya umano ang tumapos ng buhay ng kanyang mag-ina. Sinabi din ni Pia na inutusan siya ni John na i-delete ang kanilang call logs at ang tanging partisipasyon lamang umano niya sa krimen ay ang pagsisinungaling sa mga otoridad. Kaya naman nakikiusap umano siya sa NTC na ma-recover nga ang kanilang pag-uusap ni John.
Subalit kung pakikinggan ang mga sinabi ni Pia, iba-iba ang salaysay ng sospek. Sa isang banda, sinasabi nga ni Pia na sa number lamang umano niya nakakausap si John. Pero may isang pagkakataon na sinabi ni Pia na kausap umano niya si John sa isang video call. Kaya nga ang tanong ng publiko, ano ba talaga ang totoo, Pia? Saan kayo nag-usap ni John? Sa telepono ba o sa video call? Ang mga sinabi nga ni Pia ay isang mabigat na akusasyon at matinding revelasyon na gumulat sa lahat. Halo nga ang mga opinyon ng mga netizens. Mayroong mga hindi naniniwala at meron ding hindi kumbinsido na si John ang pumaslang sa kanyang dating asawa at anak. Ayon pa sa mga comment, kaya daw pala nang ini-interview si John tungkol sa pagkamatay ng kanyang mag-ina, blanko umano ang reaksyon ng mukha nito at tila walang pagluluksa sa kanyang mga mata. Sinabi pa nila na grabing plot twist nga ang revelasyon ni Pia. Pero ayon sa mga hindi naniniwala, bakit naman daw papatayin ni John ang dati niyang asawa at anak dahil lamang sa pera? Ayon nga sa mga comment, imposible umano at hindi kapani-paniwala na tatapusin ng pulis ang buhay ni Dayan at Ismael para lamang sa 450,000 pesos. Sinabi naman ng mga ilang netizens na malamang daw ay itinuturo ni Pia si John dahil hiwalay na ang pulis kay Dayan at gawa-gawa lamang lahat ni Pia ang mga kwento. Mayroon namang naniniwala na baka hindi totoong anak ni John si Ismael kaya dinamay nito ang bata. Sa iba pang comment, tinawag nga ng netizen si Pia na sinungaling. Tanong nila bakit naman daw kailangan pang i-video call ni John si Pia habang ginagawa niya ang krimen. May nagsabi din na may mga tao daw talaga na hindi nagpapakita ng emosyon tulad ni John. Posible umano na ayaw lamang ipakita ni John na siya ay nasasaktan sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Ayon nga sa mga balita, sinubukan ng media na kunan ng statement si John tungkol sa binibintang sa kanya ni Pia. Subalit ang pulis ay tumanggi nga na magbigay ng mga komento. Matapos nito, naglabasa naman sa social media at mga balita ang di umano'y pagkakaaresto sa itinuturo ni Pia na si John. Ginamit sa post ang mga salitang inaresto at sospek na patungkol kay John. Subalit lahat ito ay pinasilungalingan ng abogado ni John. Ayon kay Attorney Pavico, hindi inaresto si John. Sinabi nga ng abogado na kusang loob na nagpunta si John sa Camp Karingal para sa partisipasyon ng pulis bilang complainant sa kasong isinampa laban kina Pia, Christian at Hill. Naglabas din ng isang post ang law firm. Ayon nga sa post, nililinaw nilang si John ay hindi arestado dahil wala namang valid na warrant of arrest para sa pulis. Tinawag nga nilang misleading ang mga report na nagsasabing inaresto umano si John. Ayon pa sa post, si John ay voluntaryong nakikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Sa isang maikling video, ipinakita nga na si John ay walang posas at malayang nakagagalaw. Sa mga sumunod nga na balita, nilinaw nila na si John ay ang person of interest at hindi suspect sa pagpaslang kay Dayan at Ismael. Pero sinasabi nga na si John ay nasa kustodiya pala ng Criminal Investigation at Detention Unit ng Quezon City Police District. At siya nga ay balak umanong sampahan ng kaso kapag umusad na ito. Sa isang comment naman ng netizen, ikinuwento niya ang sinasabing totoong nangyari. Ayon sa comment, sina Pia at Christian umano talaga ang pumaslang sa mag-inang biktima. Si Christian ay may ongoing ng kasong kidnapping at nanghihingi ang mag-asawa ng tulong sa ninang nila na si Dayan. Subalit walang nagawa si Dayan dahil nakatakda ng i-inquest si Christian at tuluyan na nga siyang makukulong. Pagkatapos ay inalok ng mag-asawa si Dayan ng negosyo ng kanilang buy and sell na sasakyan. Sinabi pa sa comment na si Christian ang bumaril kay Dayan at sinakal din umano nito ang batang si Ismael. Giit pa na nag-comment, walang kinalaman si John sa nangyaring krimen. Pinapalabas lang umano ng mag-asawa na naka-video call sila kay John, subalit kasinungalingan lamang ang lahat, kaya itinapon ng mga sospek ang kanilang mga cellphone. Sa isang comment naman ng nagpakilalang tita ni Ismael, sinabi niyang si Pia talaga ang pumatay sa kanyang pamangkin. Posible umanong nakilala ni Ismael si Pia kaya inutos na ni Pia na tapusin na rin ang buhay ng bata. Ayon pa sa nag-comment, huwag daw maniniwala sa mga fake news at huwag ilihis sa maling tao ang galit tungkol sa insidente. Sinabi pa ng mga nag-comment na nahihirapan din si John na iproseso ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mag-ina. Ayon pa sa kaparehong account, malapit si Pia sa biktima. Naniniwala ang netizen na gagamitin ni Pia ang lahat ng problema ni Dayan
para baliktarin ang mga kwento. Tanong pa nga niya sa kanyang post, kung talagang kasabwat si John, bakit daw nito video call si Pia habang nangyayari ang krimen. Ay nga sa mga netizen, kung hindi sina Pia at Christian ang totoong pumaslang kina Dayan at Ismael, bakit nasa kanila ang cellphone ng mag-ina? Para nga sa mga netizen, nonsense o walang katuturuan ang lahat ng pinagsasasabi ni Pia. Tinatawag pa nga ng netizen si Pia na manipulator, sinungaling at mamamatay tao. Isang araw nga matapos arestuhin sina Pia, Christian at Hill, sila ay inirap sa piskalya bilang parte ng investigasyon. Nang araw din na ito, naglabas ng kanyang pahayag ang helper at driver ni na Pia na si Hill. Ay nga sa kanyang interview, voluntaryo siyang sumuko sa mga pulis dahil siya ay nakokonsensya sa pinaggagawa ni na Pia at Christian. Git pa ng lalaki, nanlulumo talaga siya sa kanyang nasaksihang krimen. Ay nga kay Hill, si Pia at Christian ang totoong pumatay sa pulis na si Dayan at sa anak niyang si Ismael. January 16 ng gabi nang tinawagan si Hill ng kanyang amo at pinapupunta siya sa bahay ng mag-asawa. Pagdating umano ni Hill bandang alas 8 ng gabi, pumasok siya sa gate at tumambay sa garahe. Tinanong ni Hill ang asawa ni Pia na si Christian kung ano ba ang ipapabili nila sa labas. Nagsalita umano si Christian at sinabing, "Pare, saglit lang, diyan ka lang, huwag ka aalis." Maya-maya pa dumating na sina Dayan at Ismael sa bahay ni na Pia at dumiretso sa loob ng bahay at naiwan noon sa garahe si Hill na mag-isa. At makalipas nga ang ilang sandali, lumabas si Christian at sinabi kay Hill na wag muna siyang umalis dahil kailangan niya ng tulong ng lalaki. Sinabi din ni Hill na lumipas nga ang ilang oras at biglang lumakas ang tunog ng speaker mula sa loob ng bahay. Maya-maya pa bigla na lamang may kakaibang tunog na lumabas sa speaker at naniniwala nga si Hill na tunog ito ng putok ng baril. Agad siyang nagtungo sa loob ng bahay at pagbukas niya ng pintuan, nabaril na ni Christian si Dayan. Tinanong nga ni Hill si Christian kung ano ang mga nangyari. Sumugot lang umano si Christian at sinabi kay Hill na wag ito magsasalita dahil kapag nagsalita umano si Hill, siya daw ang isusunod ni Christian. At dahil nga sa takot para sa kanyang buhay, hindi siya nakapagsalita sa mga pulis. Kitang-kita din daw ni Hill matapos paslangin si Ismael, dinala ito ni na Pia at Christian sa bodega. Nasaksihan umano ni Hill na binalot ng mag-asawa ang batang biktima sa bodega ng bahay. Inamin naman ni Hill na nakokonsensya siya sa mga nangyari, lalo na at meron din siyang mga anak. Git pa ng lalaki, malinis ang kanyang konsensya dahil sila ni Pia at Christian ang taong nasa likod ng krimen. Matapos nga ang interview, dinala si Hill sa tapat ng isang salamin ng pintuan para ituro kung sino ang sinasabi niyang pumatay kina Dayan at Ismael. At nasa kabilang side naman ng pintuan ang magsawang sospek na sina Pia at Christian. Nang itinuro naman ni Hill si Pia at Christian, itinaas din ni Pia ang kanyang kamay at itinuro naman kay Hill. Maririnig nga din sa audio ng video na nagulat ang mga reporter at sinabing bakit sila nagtuturuan. Dahil si Hill ay itinuturo nga ang mag-asawa at si Pia naman ay tinuturo ang dating asawa ng biktimang si John. At February 2, 2026 bandang alas 11 ng umaga, nang sumuko ang pang-apat na sospek sa Molinido double murder case. Ang sospek ay kinilalang si Maribel Suarez Panganiban, ang babaeng kapatid ng sospek na si Christian Panganiban. Ayon sa mga balita, si Maribel ay nagtungo sa Camp Karingal para isuko ang kanyang sarili. Ayon sa sospek, natatakot siya at hindi na kaya ng kanyang konsensya ang mga nangyayari. Sinabi pa sa balita na si Maribel ay idinadawit din pala ng sospek na si Hill. Alam umano ni Hill na may partisipasyon si Maribel sa pagpaslang kay Ismael. Ayon sa mga reports, kasama ni Christian si Maribel sa pagpaplano at pagsasagawa ng krimen. Sinabi nga ng mga pulis na nung una, tinatarget pala ni na Pia na nakawan lamang ang bahay ni Dayan. At ayon nga kay Maribel, natagalan ang kanyang paglutang dahil sa takot. Inamin din niya na siya ang naglinis ng pinangyarihan ng krimen at tumulong sa pagbalot sa mga labi ng mga biktima. Napag-alaman din na ng January 30, nagtungo nga ang mga pulis sa bahay ni na Maribel para ito ay arestuhin. Subalit sila ay bigo dahil wala na doon ang sospek. Napag-alaman nga na ang kumot na binalot sa mga biktima ay galing sa bodega ng mag-asawang Pia at Christian. Ayon nga sa QCPD, scammer ang car agent na si Pia base sa kanilang investigasyon dahil sa umano'y pagkakautang at panlilinlang ng ibang mga tao.
kung saan ini-scam ni Pia ang buyer ng kanyang mga binabuy and sell na kotse. Napag-alaman na kaya ibinebenta ni Diane ang kanyang Innova ay dahil gustong mag-upgrade ng pulis ng kotse at kay Pia siya kukuha ng bagong sasakyan. At December 2025 nang nakapagbigay na si Diane ng malaking halaga sa car agent na si Pia bilang paunang bayad sa gusto niyang bagong kotse. At ang pagbebentahan ng Innova ni Diane ay ipangdadagdag niya bilang bayad sa gusto niyang kunin na kotse kay Pia. Marahil ay nagastos na ni Pia ang perang ibinigay sa kanya ni Diane, pati ang 450,000 pesos mula sa pinagbentahan ng Innova ay kinamkam din ni Pia. At February 3, 2026, nang nagkaroon nga ng press briefing ang sekretary ng DILG na si John Vic Remulla hinggil sa kasong ito. Sa press con, kinumpirma nga niya na si Pia at Christian ang tumapos ng buhay ng mag-inang Diane at Ismael. Base sa investigasyon, sa bahay ng mag-asawa nangyari ang krimen. Kasama nga sa mga nagplano ng krimen ay ang kapatid ni Christian na si Maribel. Si Diane ay nakaupo umano sa sofa na nakabalot ng plastik nang ito ay barili ni Christian. Matapos ang krimen, si Ismael ay dinala sa ibang kwarto ng mga sospek. Dito nga ay pinagtulungan na ni Pia at Christian na sukluban ng plastik ang biktima. Gamit ang kaparehong plastik, sinakal nga na mag-asawang sospek si Ismael. Nasa crime scene nga ang kapatid ni Christian na si Maribel na tumulong sa paglilinis ng pinangyarihan ng krimen. Ang isa pang sospek na si Hill ay tumulong naman para madala ang labi ng mag-ina sa isang Fortuner. Matapos isakay sa kotse ang mga labi, isinama ni Pia at Christian ang kanilang tatlong mga anak sa loob ng sasakyan. Ang mga anak nga na mag-asawa ay 10, 8 at 6 years old lamang. Ang tatlong mga anak ng mga sospek ay nasa bahay din na nangyari ang krimen. Napag-alaman din na niyaya nga na mag-asawa ang kanilang mga anak na magbabakasyon kunwari sa Baguio City. At habang nasa likod ang labi ng mag-ina, nasa kotse din ang mag-asawang Pia at Christian. Kasama nga din ang tatlong anak ng mga sospek. Pero hindi nagpunta ang mga sospek sa Baguio City. Bagkos ay nagtungo sila sa Fairview at natulog sa motel. Matapos iyon, nagpunta nga ang buong pamilya sa Pansol, Laguna. At dala-dala nga nila ang labi ng mga biktima. At sa Laguna muli silang nag-check-in sa motel, natulog at umuwi ng Quezon City. At base nga sa press con, may inutusan si Pia at Christian na iwan ang kotseng Fortuner sa isang parking lot sa Pampanga. Ang baril na ginamit para patayin si Diane ay hindi pa din nare-recover. Pero alam ng PNP kung sino ang individual na may hawak nito, ito ay pinuntahan na ng mga pulis. At ang pinaniniwalaang motibo sa pagpatay sa mag-ina ay ang 450,000 pesos na pinagbentahang Innova. Ay nga sa press con, nabenta na pala ni Pia ang Innova na pagmamay-ari ni Diane at nagpunta sa bahay ng sospek ang mga biktima para kunin ang 450,000 pesos. At nagkaroon nga ng interes ang mga sospek sa 450,000 pesos kaya plinano na nilang paslangin si Diane. Nagkataon namang kasama ni Diane ang kanyang anak kaya naman siya ay nadamay at pinaslang na rin ng mag-asawa. Napag-alaman na dati na palang may kaso ang mag-asawa. Si Pia ay may kasong estafa habang si Christian naman ay na-dismiss bilang pulis ng taong 2014 at meron siyang kaso tulad ng robbery, kidnapping at serious illegal detention. Ay nga sa investigasyon, dahil nakabalot ng plastic ang sofa kung saan binaril si Diane, walang lumabas na bakas ng dugo sa sofa nang sumailalim ito sa luminol test. Subalit ang DNA ni Diane at Ismael ay natagpuan sa Fortuner na ginamit para itapon ang labi. Ang cellphone naman ni Diane ay nasa PNP na at kasalukuyang itong sumasailalim sa forensic examination. Sinabi din ni Remulla na naniniwala siyang case closed na ang Molenido double murder at inaantay na lamang ang formal na pagkaso sa mga sospek. Samantala, ang asawa naman ni Diane na si John na sinasangkot din sa krimen ay nasa restricted custody detention sapagkat siya ay person of interest pa rin. Ine-imbestigahan pa si John kung meron ba siyang kinalaman sa krimen. Dahil una, agad niyang ipinakremate ang labi ni Diane kasama ang kanyang mga damit. At pangalawa, hindi umano nakitaan ng kalungkutan ang pulis nang nalaman na pinaslang ang dati niyang asawa at anak. Napag-alaman na 3 taon na palang hiwalay si John at Diane. Isang oras matapos nga ang press con, lumabas naman sa media ang balita na sinasabing absuelto na sa lahat ng kaso ang asawa ni Diane na si John. At naniniwala nga din ang pamilya ni Diane
na walang kinalaman si John sa pagkamatay ng mag-ina. Git nila, inosente si John at biktima lamang ito ng nakakalungkot ding insidente. Absuelto na si John sa kasong ito dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya na nagsasabing may kinalaman siya sa krimen. Sinabi din na binawi na rin ng pamilya ng biktima ang mga reklamo laban kay John. Marami namang mga netizen ang natuwa na sa wakas ay napawalang sala na si John at sinabing naniniwala sila na wala talagang kinalaman ang pulis sa krimen. Ayon pa sa mga netizen, ito daw ang patunay na dapat ay hindi agad nanguhusga ng mga tao. Pero bago nga matapos ang araw na ito, isang video naman ng suspect na si Pia ang lumabas sa balita. Sinabi nga ni Pia na hindi nila magagawa ang krimen na ibinibintang sa kanila. Git pa ni Pia, sineset up lamang siya at ang iba pang mga suspect para sila ay madiin sa kaso na ito. Kapansin-pansin nga sa puntong ito na iika-ika si Pia. Paulit nga niyang sinasabi na siya ay sinet up lamang at araw-araw umano siyang sinasaktan ng mga pulis sa loob ng kulungan para akuin ang kasalanan na hindi umano niya ginawa. Hindi po namin nagawa yun. Sineset up lang kami. Sineset up lang po kami. Sineset up lang. Ikaw, sino ang paniniwalaan mo? Si Pia na sinasabing ang suspect ay ang asawa dati ni Diana si John? O paniniwalaan mo si Hill, ang driver na mag-asawang Pia at Christian na nakakita umano sa nangyaring pagpatay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!